Isang mapagpalang hapon sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isa na namang aklat ng buhay, ng pag-ibig at ng mga pagsubok na humuhubog sa ating pagkatao. Gaano nga ba natin kakilala ang mga taong nakatira sa ilalim ng iisang bubong? Minsan, ang tahanang inaakala nating paraiso ay nagtatago pala ng mga lihim na kayang dumurog sa ating puso. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lakan, Maharlika at ng mga munting anghel na babago sa kanilang mundo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng mamahaling sasakyan ni Lakan de Vega sa paakyat na kalsada ng Paraiso Hills ay tila isang kumpas ng tagumpay. Dito, sa pinakapribado at marangyang subdibisyon sa buong syudad, nakatayo ang mga monumento ng pangarap at ang tahanan niya ang isa sa pinakamalaki. Mula sa De Vega Land Holdings, ang imperyong itinayo niya mula sa wala. Hanggang sa bawat sulok ng mansyon na ito, lahat ay simbolo ng kanyang kasipagan at tagumpay. Ngunit para kay Lakan, ang tunay na korona ng kanyang pagiging hari ay hindi ang salapi o kapangyarihan. Ito ay ang katahimikang sumasalubong sa kanya sa pag-uwi. Ang larawan ng isang perpektong pamilya, isang nasangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng unos, nadala ng pagpanaw ng kanyang unang asawang si Diwa, inakala niyang hindi na muling sisikat ang araw. Ngunit dumating si Maharlika, maganda, matalino, at tila perpektong umako sa papel ng ina para sa kanyang dalawang anak, ang 7 taong gulang na si Tala at ang sanggol na si Buhay. Sa wakas, naibigay na niya sa kanyang mga anak ang buong pamilyang nararapat para sa kanila. O iyon ang buong akala niya. Mas maaga siyang umuwi ngayong hapon. Isang pulong ang nakansela at naisip niyang sorpresahin ang kanyang mag-iina. Habang ipinapark niya ang sasakyan sa malawak na garahe, narinig niya ang katahimikan. Kakaiba. Karaniwan, sa mga oras na ito, maririnig niya ang masayang hagik-gikan ni Tala o ang pag-iyak ni Buhay. Pero ngayon, wala. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pinto na yari sa Nara. Ang malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling air freshener ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos. Ang marmol na sahig ay kumikinang, ang mga palamuti ay nakalinya ng perpekto. Ngunit ang katahimikan ay tila isang kumot na bumabalot sa buong bahay, isang katahimikang hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pag-aalala. Maha? Tala? Tawag niya. Habang inilalapag ang kanyang leather briefcase sa isang tabi. Walang sagot. Naglakad siya patungo sa malawak na sala. At doon, natanaw niya ang isang eksenang dahan-dahang dudurog sa mundong maingat niyang binuo. Sa gitna ng sahig, may isang basag na baso at isang mantsa ng gatas na kumakalat na tila isang maputlang sugat sa kumikinang na marmol. Nakatayo sa tabi nito ang kanyang asawang si Maharlika. Ang perpektong mukha nito ay nababalutan ng isang ekspresyong hindi pa niya kailanman nakikita, isang pinaghalong galit at pagkasuklam. At sa harap nito, nakayuko ang munti niyang anak na si Tala. Ang mga balikat nito ay nanginginig, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang damit. Hindi pa siya nakikita ng mga ito. Narinig niya ang boses ni Maharlika, hindi ang malambing na boses na ginagamit nito sa harap niya, kundi isang boses na malamig at matalas na parang yelo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat ka? Wala ka na bang ibang alam gawin kundi maging pabigat? Tignan mo ang ginawa mo. Ang dumi-dumi. Hindi umimik si Tala. Ang pag-iyak nito ay tahimik. Mga luha lamang ang sunod-sunod na pumapatak mula sa mga mata pababa sa sahig na may gatas. Doon napako ang tingin ni Lakan sa kanyang anak, sa munting anghel niya, at sa mga mata nito. Ito na ang sandaling iyon, ang pagkatuklas. Ang biglaang pagmulat sa isang katotohanang matagal na palang nagtatago sa ilalim ng mga ngiti at yakap. Dahil sa mga mata ni Tala, hindi niya nakita ang simpleng takot
ng isang batang napagalitan. Ang nakita niya ay lagim, isang dalisay na takot na tila nakaugat na sa kaluluwa nito. Isang takot na pamilyar sa isang taong laging naglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog, laging naghihintay ng susunod na sigaw, ng susunod na sakit, at nang mag-angat ng tingin si Tala at magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Lakan ang isa pang emosyon, isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang desperadong, tahimik na pagsusumamo. Papa, nakita mo. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Lakan ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Gulat na napalingon si Maharlika at sa isang iglap, tila isang mahikero na nagpalit ng maskara. Ang mabangis niyang mukha ay napalitan ng isang maamong ekspresyon. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lambing. Oh, mahal. Andyan ka na pala. Naku, itong si Tala. Natabig lang niya ang baso ng gatas. Tinuturuan ko lang na maging mas maingat sa susunod, sabi niya. Sabay haplos sa buhok ni Tala na para bang wala lang nangyari. Ngunit napansin ni Lakan ang pag-igtad ng kanyang anak sa haplos na yon. Okay lang ako, Papa. Halos pabulong na, sabi ni Tala. Ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Lakan. Tila nagmamakaawa na maniwala ito sa kanya. O marahil, nagmamakaawa na wag nang palakihin ang gulo. Ngumiti si Maharlika, isang perpektong ngiti. Kita mo? We're fine. Halika, mahal. Maghahanda ako ng merienda para sa'yo. Pero hindi na maialis ni Lakan ang kanyang tingin sa mga mata ni Tala. Ang larawan ng perpektong pamilya sa kanyang isipan ay nagsimulang magkalamat tulad ng basag na baso sa sahig. May mali. Isang bagay na napakalaki at napakadilim na mali. Gabi na. Matapos ang isang hapunan na puno ng pilit ng ngiti at mga usapang walang kabuluhan, inakyat ni Lakan si Tala sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya ay tila ang bigat. Umupo siya sa gilid ng kama habang kinukumutan ng anak. Matulog ka na, anak. Malambing niyang sabi, hinaplos ang buhok nito. Magiging maayos ang lahat. Pumikit si Tala. Ang mga pilik mata ay nanginginig pa rin. Hinintay ni Lakan hanggang sa humimbing ang paghinga nito. Akmang tatayo na siya nang may marinig siyang isang bulong mula sa mga labi ng natutulog na anak. Isang bulong na tila punyal na itinarak sa kanyang puso. Inay Diwa, tulong. Ang mga salitang binitiwan sa gitna ng pagkakahimbing ay mas matalas pa sa anumang patalim. Para kay Lakan, ang tatlong salitang yon, Inay Diwa, tulong, ay isang sigaw mula sa kailaliman, isang tinig na gumising hindi lamang sa kanyang diwa, kundi pati na rin sa mga multo ng nakaraan na pilit niyang ibinabaon. Dahan-dahanan siyang tumayo mula sa kama ni Tala, maingat na huwag lumikha ng anumang ingay. Ngunit sa loob niya, ang ugong ay nakakabingi. Lumabas siya ng silid at sumandal sa malamig na pader ng pasilyo. Pinakiramdaman niya ang tibok ng sarili niyang puso. Malakas, mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagtulong. Bakit humihingi ng tulong ang anak niya sa isang ina na matagal nang pumanaw? Anong panganib ang nararamdaman nito sa sarili nitong pamamahay? Ang gabing iyon ay naging isang walang katapusang paglalakbay sa pagitan ng sahi at ng kisame ng kanyang silid. Bawat pag-ikot niya sa kama, naroon ang imahe ng takot sa mga mata ni Tala. Bawat pagpikit niya, naririnig niya ang bulong nito. Ang pagtulog ay naging isang luho na hindi niya kayang abutin. Kinabukasan, ang tensyon sa kanilang mansyon ay halos nahihipo, isang bigat sa hangin na hindi maitatago ng masaganang almusal na inihanda ni Maharlika. Si Lakan ay tahimik. Ang isip ay lumilipad. Ang kanyang kape ay lumamig nang hindi man lang niya namamalayan. Napansin ito ni Maharlika. Sa kanyang husay sa pag-arte
Ang kanyang mukha ay nagpakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at pagtatampo. Mahal, malambing niyang sabi habang inilalapag ang sarili niyang tasa. Parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? May problema ba sa trabaho? Umiling lang si Lakan. Wala, marami lang inaaasikaso. Hindi nasiyahan si Maharlika sa sagot. Lumapit ito. Hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang haplos nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay tila may dalang kuryenteng nagdudulot ng kaba. Dahil ba ito sa nangyari kahapon? Nagpatuloy ito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Sapat lang para marinig niya. Lakan, nasasaktan ako kapag nag-aalinlangan ka sa akin. Alam mong gagawin ko ang lahat para sa mga bata. Baka naman masyado ka lang istrikto. Bata lang si Tala. Normal lang na magkamali. Iyon na. Ang banayad na pag-atake. Ang pagbaliktad sa sitwasyon. Siya ngayon ang masama. Siya ang hindi makatwiran. Siya ang nagdududa sa isang babaeng wala namang ibang ginawa kundi ang mahalin sila. Napatingin siya kay Maharlika. Ang maamong mukha, ang nag-aalalang mga mata. Perpekto ang kanyang pagkaganap. Halos maniwala siya. Halos isipin niyang marahil, siya nga ang nagkakamali. Baka dala lang ng pagod. Baka namimiss lang niya si Diwa. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata nito, isang alaala ang biglang bumuhos sa kanyang isipan na parang malamig na tubig. Isang alaala na mas malinaw pa sa sikat ng araw na tumatama sa kanilang bintana. Nasa isang puting silid sila ng ospital. Ang amoy ng gamot, ang mahinang tunog ng mga makina. Nakahiga si Diwa, ang dati nitong sigla ay halos naubos na ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata niya ay nanatiling buhay. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang hawak ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Lakan, bulong nito. Bawat salita ay may bigat. Pangako mo sakin. Aalagaan mo sila. Huwag mong hayaang maramdaman nilang mag-isa sila. Tumango siya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pangako, Diwa. Pangako. Ngumiti ito, isang mapait na ngiti. May isa pa akong hihilingin. Sa mundong ito, maraming magagandang salita, maraming matatamis na pangako, madaling malinlang. Huminga ito ng malalim. Lakan, kung nalilito ka, huwag kang makinig sa salita. Tumingin ka sa kanilang mga mata. Sa mga mata ni Tala at ni Buhay, doon mo makikita ang katotohanan, palagi. Ang alaala ay naglaho na parang bula, ngunit ang mga salita ay nanatili, umuukit sa kanyang puso at isipan. Huwag kang makinig sa salita. Tumingin ka sa kanilang mga mata. Napabaling ang tingin niya kay Tala na tahimik na kumakain sa kabilang dulo ng mesa. Nakayuko ito, tila takot na mag-angat ng tingin. Nakita niya muli ang anino ng takot na nasilayan niya kahapon. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Nang nasa opisina na siya, ang isip niya ay wala sa mga blueprint o sa mga numero sa computer screen. May isang bagay lamang siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at naghahanap sa internet. Pagkatapos ng ilang minuto, idinayal niya ang numero ng isang kilalang security solutions company. Good morning, sabi ng boses sa kabilang linya. How may I help you? Kailangan ko ng security system para sa bahay ko, sabi ni Lakan. Ang boses ay desidido. Pero may isang kondisyon. Kailangan ito ang pinakadiskreto. Gusto kong makita ang lahat nang walang nakakaalam na may nakatingin. Isang linggo ang lumipas. Isang hapon, habang si Maharlika ay nasa paborito nitong salon, dumating ang isang van na walang marka. Ang mga technicians ay mabilis at episyenteng kumilos. Naglagay sila ng mga kamerang halos hindi makita sa mga sulok ng sala, sa kusina at sa pasilyo. Ang huli,
ay ang pinakaimportante. Isang maliit na camera na maingat na itinago sa loob ng isang malaking teddy bear, ang paboritong laruan ni Tala, na laging nakaupo sa isang silya sa kanyang silid, tahimik na nagmamasid. Nang matapos ang lahat, iniabot ng lead technician ng isang telepono kay Lakan. Ipinakita nito ang isang app, isang grid ng mga maliliit na bintana. Bawat isa ay nagpapakita ng isang bahagi ng kanyang tahanan. Nakalink na po ito sa phone ninyo, sir. 24/7 access, may audio at cloud recording. Paliwanag ng lalaki. Tinitigan ni Lakan ng screen. Ang kanyang perpektong tahanan ngayon ay nasa ilalim ng kanyang pagmamasid. Isang pakiramdam ng pagiging traidor ang gumapang sa kanya, ngunit mas matimbang ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Paalis na ang technician nang humarap itong muli kay Lakan. May bahagyang nangiti sa labi. Sir, a whole new world in the palm of your hand. Sa mga sumunod na araw, ang telepono ni Lakan de Vega ay naging isang bintana at isang sumpa. Sa gitna ng mahahalagang pulong sa boardroom, habang pinag-uusapan ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ang isang bahagi ng kanyang isip ay laging nasa munting grid ng mga imahe sa kanyang palad. Nakatago sa ilalim ng mesa, palihim niyang sinusulyapan ng screen, tila isang magnanakaw sa sarili niyang kaharian. Isang matinding pagkakasala ang bumalot sa kanyang pagkatao. Sino siya para manmanan ang sarili niyang pamilya? Para pagdudahan ang babaeng tinanggap niya sa kanyang tahanan at sa kanyang puso. Bawat ngiti ni Maharlika sa kanya, bawat yakap nito, ay tila isang mainit na bakal na dumadampi sa kanyang budhi. Sa mga unang araw ng kanyang pagmamanman, halos maniwala siyang siya ay nababaliw na. Ang nakikita niya ay isang larawan ng normalidad. Si Maharlika ay nagbabasa ng libro sa sala, nagluluto sa kusina, nakikipaglaro kay Tala sa hardin. Bawat eksena ay tila isang sampal sa kanyang mga hinala, isang bulong na nagsasabing, "Nakikita mo? Nagkamali ka. Pinagdududahan mo ang isang inosenteng tao." Nagsimula siyang mag-isip kung ang lahat ba ay guni-guni lang niya, isang multo ng kalungkutan na hindi pa rin siya nilulubayan. Ngunit ang katotohanan, tulad ng lason, ay nagsisimulang kumalat sa maliliit na patak. Isang hapon, nasa opisina siya nang marinig niya ang pag-iyak ni Buhay mula sa audio feed. Hindi ito simpleng pag-iyak, ito ay isang paghagulgol, ang iyak ng isang sanggol na may kailangan. Sa video, nakita niya si Maharlika, nakaupo sa sofa. Ang atensyon ay nasa kanyang telepono. Panay ang pag-scroll nito sa isang online shopping app. Tila walang naririnig. Ang pag-iyak ni Buhay ay naging ingay na lang sa paligid. Isang bagay na pinili niyang huwag pansinin. Nanikip ang dibdib ni Lakan. Paanong ang isang ina ay nagkakaroon ng ganito katigas na puso? Kinagabihan, isa pang eksena ang sumugat sa kanya. Mula sa kamera sa kusina, nakita niyang binuksan ni Tala ang ref at kumuha ng isang piraso ng cookie, isang maliit na pabuya para sa sarili. Ngunit bago pa man niya ito maisubo, lumitaw si Maharlika. Walang salita, mabilis nitong inagawang cookie mula sa kamay ng bata. "Bakit po?" tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Tinitigan siya ni Maharlika, isang malamig na titig. "Hindi para sa iyo yan. Pampataba lang yan," sabi nito. "Ang bawat salita ay may talim. Bumalik ka na sa kwarto mo." Nakita ni Lakan kung paano nanghina ang mga balikat ni Tala, kung paano nawala ang kislap sa mga mata nito. Walang sigaw, walang paluan. Ngunit ang kalupitan ay mas malalim pa. Ito ay ang dahan-dahang pagpatay sa espiritu ng isang bata. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagtulak sa kanya na alalahanin ang isa pang detalye. Si Yaya Melba, ang dating yaya ni Tala, na halos itinuring na nitong pangalawang ina. Bigla na lang itong nawala ilang buwan matapos dumating si Maharlika. Ang sabi ni Maharlika, kusa itong umalis dahil nahanap na ang kanyang pamilya sa probinsya. Naniwala siya.
Bakit naman hindi? Pero ngayon, ang paniniwalang yon ay tila isang kastilyong buhangin na tinatangay ng alon. Hinanap niya ang numero ng matandang kasambahay. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Yaya Melba? Si Lakan ito. Isang sandali ng katahimikan. Sir Lakan? Kumusta po kayo? Kumusta na po si Tala? Ramdam niya ang pananabik at pag-aalala sa boses nito. Maayos naman kami, Yaya. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Nabalitaan ko kasing umuwi ka na raw ng probinsya. Narinig ni Lakan ang isang malungkot na pagbuntong hininga. Sir, ang totoo po niyan, hindi po ako umuwi. Pinatalsik po ako ni Mama Harlika. Ang sabi niya po, nahuli niya raw akong nagnanakaw ng pagkain. Sir, alam niyo pong hinding-hindi ko magagawa yon. Mahal na mahal ko po si Tala na parang tunay na anak. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Isang kasinungalingan. Isang malupit na kasinungalingan para lang mapaalis ang isang taong malapit sa kanyang anak. Matapos ang tawag, bumalik si Lakan sa panonood ng mga recordings. Hindi na siya naghahanap ng patunay na siya ay nagkakamali. Ngayon, naghahanap na siya ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Gabi na, at pinapalipas niya ang mga oras ng nakaraang araw sa mabilis na pag-playback, at doon niya nakita. Isang eksena mula kahapon. Sa sala, naka-fast forward, nakita niya si Maharlika na paikot-ikot habang may kausap sa telepono. Iba ang itsura nito. May bahid ng inis at pagkadismaya. Itinigil niya ang playback, iriniwind ng kaunti, at pinindot ang play. Ang boses ni Maharlika, malinaw at walang halong pagkukunwari, ay pumuno sa speaker ng kanyang telepono. Huwag kang mag-alala. Malapit ko nang makuha ang tiwala niya ng buo. Konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Ang mga salitang yon na binitiwan ng walang anumang pag-iingat ang naging susi na nagbukas sa pinto ng impyerno. Para kay Lakan, hindi na ito isang simpleng hinala. Ito na ang simula ng isang bangungot na dahan-dahan niyang natutuklasan sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ang pagtitiwala niya ay nagmistulang isang manipis na tela na biglang sinindihan ng apoy. Hindi na siya halos natulog ng gabing iyon. Ang kanyang opisina sa bahay, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging kanyang war room. Isinara niya ang pinto, pinatay ang mga ilaw, at sa liwanag lamang ng kanyang malaking monitor, sinimulan niyang halongkatin ang bawat segundo ng nai-record na video. Bawat file, bawat pag-uusap. Naging isa siyang minero, desperadong naghahanap ng ginto sa gitna ng madilim at mapanganib na kuweba. At ang kanyang natagpuan ay hindi ginto, kundi purong lason. Ang mga sumunod na oras ay isang sunod-sunod na pagdurog sa kanyang puso. Napanood niya ang mga eksenang pinipilit ni Maharlika si Tala na ubusin ang isang pagkaing halatang ayaw nito habang may mga salitang kasama. Ubusin mo yan. Ang arte-arte mo. Akala mo kung sino kang prinsesa. Napanood niya kung paano hinahayaan ni Maharlika si buhay sa kanyang kuna. Umiiyak ng walang tigil habang siya'y abala sa pakikipag-usap sa telepono, tumatawa ng malakas, tila musika sa kanyang pandinig, ang paghagulgol ng walang kamuwang-muwang na sanggol. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga sandaling akala ni Maharlika ay walang sinumang nakakarinig. Mula sa kamera na nakatago sa teddy bear sa silid ni Tala, nakuha ni Lakan ang pinakamalupit sa lahat ng ebidensya. Isang hapon, pumasok si Maharlika sa silid. Si Tala ay naglalaro lamang ng tahimik sa isang sulok, nag-aayos ng kanyang mga manika. Itigil mo nga yang ginagawa mo, malamig na utos ni Maharlika. Nagulat si Tala. Bakit po, Tita Maha? Anong tita? Tinuruan na kitang tawagin akong mama, hindi ba? Ang boses nito ay tumaas. O sadyang matigas lang talaga ang ulo mo
Katulad ng nanay mo? Sa pagkakarinig ng pangalan ng kanyang ina, napayuko si Tala. Doon, sinamantala ni Maharlika ang pagkakataon na isaksak ang mga salitang pinakakaidu. Alam mo, wala kang silbi. Isang palamuti na walang kwenta. At habang buhay kang magiging anino ng nanay mo, isang aninong hinding-hindi makakapantay sa kanya. Naiintindihan mo, walang sagot. Tanging ang mahinang paghikbi lamang ni Tala ang maririnig. Sa kanyang opisina, napatayo si Lakan. Isang mabangis na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Isang galit na napakatindi na halos hindi niya makontrol. Ang pagnanais na sugurin si Maharlika sa kanilang silid, nakaladkarin ito palabas ng bahay, ay halos na naig. Napasuntok siya sa makapal na pader ng kanyang opisina. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala, kumpara sa sakit na nararamdaman niya para sa kanyang anak. Pagsisisi. Ito ang kasunod na emosyon, isang alon ng pagsisisi na tila lulunod sa kanya. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? Ang mga mata ni Tala na puno ng takot. Ang pagpayat nito na hindi niya pinansin. Ang pagiging tahimik nito na inakala niyang dala lang ng paglaki. Lahat ng senyales ay naroon, ngunit pinili niyang huwag tignan. Pinili niya ang komportableng kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At ang mukha ni Diwa ang kanyang nakita. Ang pangako niya. Ang bigo niyang pangako. Patawarin mo ako, Diwa. Bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Ang galit at pagsisisi ay nagbigay daan sa isang bagong damdamin. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pagiging bulag. Tapos na ang pagiging manhid. Hindi niya maaaring basta na lang itaboy si Maharlika. Masyadong simple iyon, masyadong mababaw. Kailangan niyang mag-ipon ng sapat na ebidensya, isang kasong hindi nito matatakasa. Kailangan niyang tiyakin na hindi na nito kailanman masasaktan ang kanyang mga anak o ang sino paman. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang isuot ang maskara ng isang mapagmahal na asawa, isang taong walang alam. Kailangan niyang laruin ang laro ni Maharlika at kailangan niyang manalo. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Maharlika sa garahe. Papauwi na ito mula sa isa sa mga charity events nito. Mabilis niyang isinara ang lahat ng bintana sa kanyang computer. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang nagwawalang puso. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang pumatak. Inayos niya ang kanyang sarili. Pagbukas ng pinto ng kanilang silid, nandoon siya, nakatayo, naghihintay. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maharlika nang makita siya. Isang perpektong, mapanlinlang na ngiti. Mahal, gising ka pa pala, sabi nito, lumapit para humalik. Pinilit ni Lakan nang ngumiti pabalik. Pinigilan ang pagnanais na umiwas. Hinihintay kita, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, isang pagkakalmang nagtaksil sa apoy na naglalagablab sa loob niya. Ang digmaan ay nagsimula na. At sa larong ito ng mga anino at kasinungalingan, isa lang ang maaaring manalo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maselang paglalakad sa ibabaw ng alambre para kay Lakan. Bawat salita, bawat kilos, bawat ngiti ay kinakalkula. Ang mansyon, na dati kanlungan ng kapayapaan, ay naging isang entablado para sa isang mapanganib na dula-dulaan. Ang pinakamahirap na papel na ginampanan niya sa buong buhay niya ay ang maging isang mapagmahal na asawa sa isang babaeng gusto na niyang isumpa habang buhay. Ngunit ang galit na nag-aalab sa kanyang puso ay hindi sapat. Alam niyang kung susugod siya nang walang matibay na plano, si Maharlika, sa angkin nitong husay sa pagmamanipula, ay tiyak na makakahanap ng paraan upang makalusot. Baka siya pa ang lumabas na masama, isang asawang paranoid at hindi makatwiran. Kaya isang gabi, sa gitna ng hapunan,
Sinubukan niya ang isang mas banayad na paraan, isang pagsubok. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Isinuot ang sarili niyang maskara ng isang nag-aalalang ama at asawa. Mahal, simula niya, habang maingat na hinihiwa ang kanyang steak. Ang boses niya ay kalmado. Napapansin ko lang, parang medyo namumutla si Tala nitong mga nakaraang araw. At parang hindi yata siya gaanong kumakain. Ayos lang ba siya? Ang tanong ay simple at puno ng pag-aalala. Ngunit sa katahimikan ng kanilang malawak na dining hall, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Nakita niya ito. Isang kislap ng pagkairita na dumaan sa mga mata ni Maharlika, isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga, bago ito muling natakpan ng perpektong maskara ng kalungkutan. Inilapag ni Maharlika ang kanyang mga kubyertos. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At pagkatapos, ang mga luhang tila eksaktong tinimpla para sa sandaling iyon ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata, handang pumatak sa tamang hudyat. Lakan. Iyan din ang inaalala ko, sabi nito. Ang boses ay bahagyang basag at puno ng pag-aalala. Ginagawa ko ang lahat. Pinagluluto ko siya ng mga paborito niya. Tinatabihan ko siya sa pagtulog. Pero parang may pader sa pagitan naming dalawa. Parang hindi niya ako matanggap. Huminto ito. Huminga ng malalim na tila nag-iipon ng lakas para sabihin ang isang masakit na katotohanan. Alam kong mahirap para sa kanya. Mahirap punan ang lugar na iniwan ni Diwa. Ang pangalan. Ginamit na naman niya ang pangalan ni Diwa. Ang sandata na alam niyang pinakamabisa laban sa kanya. Ang ngalas na palagi niyang itinatago sa kanyang manggas. Minsan naiisip ko, nagpatuloy si Maharlika, ngayon ay tuluyan nang pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi, na baka ako ang problema. Baka kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako magiging sapat para sa inyo. Nasasaktan ako, Lakan, na sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, ang nakikita mo pa rin ay ang mga pagkukulang ko, na mas pinaniniwalaan mo pa ang mga haka-haka kaysa sa akin. Ang asawa mo. Isang obra maestra ng pag-arte. Bawat salita ay tumama sa target. Ang pagiging biktima, ang pagpapakumbaba, ang paggamit sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Sa isang iglap, siya ang naging kontrabida, siya ang nanunumbat, siya ang nagdudulot ng sakit sa isang babaeng ginagawa lang ang lahat para sa kanila. Naramdaman ni Lakan ang pag-atras ng kanyang dila. Anong isasagot niya? Na may video siya ng lahat ng kalupitan nito? Na naririnig niya ang bawat masakit na salitang binibitawan nito kapag nakatalikod siya? Ang pag-amin sa mga yon ay magiging katapusan ng kanyang pagkakataong malaman ang buong katotohanan. Kaya nilunok niya ang kanyang galit. Isinantabi ang katotohanang sumisigaw sa kanyang isipan. Tumayo siya, lumapit kay Maharlika at ginawa ang bagay na halos ikasuka niya. Niyakap niya ito. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay tila amoy ng lason. Shh! Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pilit niyang pinakalma ang sariling boses. Hinahaplos ang likod nito. Nag-aalala lang ako. Patawad kung nasaktan kita. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Maharlika. Isang yakap ng tagumpay. Tayo ang pamilya ngayon, Lakan. Tayo lang. Bulong nito sa kanyang dibdib. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Tiwala. Ang salitang iyon ay parang lason sa kanyang pandinig. Sa gabing iyon, natalo siya sa laban ng mga salita. Ngunit sa pagkatalong iyon, natutunan niya ang isang may halagang leksyon. Hindi niya kayang talunin ang halimaw na ito sa sarili nitong laro ng emosyon. Kailangan niya ng isang bagay na hindi nito kayang pasinungalingan. Isang bagay na hindi nito kayang iyakan o iartehan. Kailangan niya ng katotohanang bakal. Hating gabi, mahimbing nang natutulog si Maharlika sa kanyang tabi. Ang paghinga ay payapa. Tila isang anghel na walang bahid ng kasalanan. Ngunit si Lakan ay dilat na dilat. Ang kabiguan sa hapunan,
ay nagsilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Tahimik siyang bumangon at nagtungo sa kanyang opisina. Umupo siya sa dilim, binuksan ang kanyang telepono. Balak sana niyang balikan muli ang mga lumang file nang biglang umilaw ang screen. Isang bagong notifikasyon. Motion detected. Lacan's office. Nangunot ang kanyang noo. Imposible. Mag-isa lang siya sa silid. Agad niyang binuksan ang live feed para sa sariling opisina. Ang nakita niya ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sa screen ng telepono, nakita niya ang kanyang sariling opisina. Ngunit mula sa anggulo ng kamera na nakatago sa estante ng mga libro. Madilim ang silid. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting ilaw. At sa gitna ng silid, may isang anino. Isang taong kumikilos. Si Maharlika, nakatayo ito sa harap ng kanyang malaking pader na bakal na safe. Ang pinagtataguan niya ng mga importanteng papeles, titulo ng lupa at mga dokumento ng kumpanya. Hindi ito ang Maharlika na umiiyak kanina. Ang babae sa screen ay nakasuot ng itim na pantulog, ang buhok ay nakatali, ang mukha ay seryoso at nakapokus. Ang kanyang mga kamay ay nasa dial ng safe. Dahan-dahan itong iniikot. Sinusubukang hulaan ang kombinasyon. Ang bawat pag-click ng dial ay tila naririnig ni Lacan. Napako si Lacan sa kanyang kinauupuan. Hindi na ito tungkol sa simpleng pagmamaltrato. Hindi na ito tungkol sa galit o selos. May mas malalim, may mas madilim. Ang babaeng pinakasalan niya ay hindi lang isang halimaw. Isa rin itong magnanakaw na nagtatangka sa pinakasagradong lugar ng kanyang imperyo. Nakatitig si Lacan sa screen ng kanyang telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lamang basta tumitingin. Ang mga ito ay sumisipsip sa bawat detalye ng imahe. Isang imahe na nagwasak sa huling piraso ng kanyang pag-aalinlangan. Si Maharlika, ang kanyang asawa. Isang magnanakaw sa dilim, ang mga daliri ay nasa dial ng kanyang confidential na safe. Ang mukha ay isang maskara ng purong kasakiman at determinasyon. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang pagmamaltrato sa kanyang mga anak ay isang gawa ng kalupitan. Ngunit ito ay iba. Ito ay kalkulado. Ito ay may plano. Ang pagtatangkang buksan ng kanyang safe ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. Ito ay pagtatangkang agawin ang pundasyon ng kanyang buhay. Ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapan. Sa live feed, nakita niyang sumuko si Maharlika. Marahil ay nabigo sa paghula ng kombinasyon. Umalis ito sa opisina nang walang tunog, tila isang anino na bumalik sa kadiliman. Ngunit para kay Lacan, ang imahe nito ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, nasusunog na parang isang litrato. Ang mga salita mula sa naunang recording ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, may bago at mas nakakatakot na kahulugan. Huwag kang mag-alala. Malapit ko nang makuha ang tiwala niya ng buo. Konting tiis na lang. Hindi ito tungkol sa tiwala bilang isang asawa. Ito ay tiwala para sa isang mas malaking bagay. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang mga video ay nagpakita ng ano. Ngunit ang mga pag-uusap, baka iyon ang magpakita ng bakit. Isinuot niya ang kanyang high-end, noise-canceling headphones. Ang katahimikan sa kanyang tainga ay kabaliktaran ng ingay sa kanyang dibdib. Isinara niya ang mga video files at binuksan ang folder ng mga audio recordings. Daan-daan. Mga oras ng mga walang kwentang usapan. Inisa-isa niya ang mga ito. Partikular na hinahanap ang mga tawag ni Maharlika kapag wala siya sa bahay. Nag-fast forward siya sa mga usapan tungkol sa fashion, sa mga chismis, tungkol sa kanilang mga kapitbahay, sa mga reklamo tungkol sa mga katulong. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang may nakatago sa gitna ng mga basurang ito. At pagkatapos, natagpuan niya ito. Isang tawag
Mula sa 3 linggo na ang nakalipas, ang kausap ay isang lalaki, ang boses ay magaspang at naiinip. Ano na? Nakuha mo na ba? Tanong ng lalaki. Maghintay ka nga. Hindi ito ganoon kadali. Sagot ni Maharlika. Ang boses ay puno ng pagkairita. Akala mo ba simpleng tao lang ang pinikot-ikot ko? Sila Can de Vega to. Kailangan kong maging maingat. Basta bilisan mo. Nauubos na ang pasensya ko at ang pera ko. Huwag kang mag-alala sa pera. Mayabang na sabi ni Maharlika. Kapag naging akin na ang lahat ng ito, luluhod ka sa dami ng perang ibibigay ko sa'yo. Tandaan mo ang sinasabi ko, pinsan ako ni Diwa. At lahat ng dapat ay sa akin, kinuha niya. Ang magandang buhay, ang mayamang asawa. Lahat. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng yon. Doble pa. Pinsan ako ni Diwa. Halos malaglag ni Lakan ang headphones. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Kamag-anak. Dugo at laman ng babaeng minahal niya ng lubos. Ang babaeng ito ay hindi isang estranghero na pumasok sa kanilang buhay. Isa itong ahas na matagal nang naghihintay sa damuhan. Isang ahas na may personal na galit, na may malalim na inggit. Ang lahat ng ito ay isang paghihiganti. Ngunit ang kasunod na mga salita ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang lakas sa kanyang katawan. May mas maganda akong plano, sabi ni Maharlika. Ang boses ay bumaba, naging isang nakakakilabot na bulong. Para hindi na tayo magkaproblema sa habang panahon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng lalaki. Narinig ni Lakan ang isang mahinang pagtawa mula kay Maharlika. Isang tawang walang kagalakan, purong kasamaan. Simple lang. Kapag napapirma ko na sa kanya ang mga papeles na naglilipat ng kontrol ng ilang importanteng asset sa akin, magkakaroon ng isang malungkot na aksidente. Kawawang Lakan de Vega. Biglang pumalya ang preno ng kanyang sasakyan sa paakyat na daan ng Paraiso Hills. Isang trahedya. At ang kanyang kaawa-awang biyuda ay may iwan para pamahalaan ang lahat ng kanyang naiwan. Binitiwan ni Lakan ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog, ngunit sa kanyang pandinig, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang silid ay nagsimulang umikot. Ang babaeng natutulog sa kanyang kama, ang babaeng hinahagkan niya, ang babaeng tinatawag na mama ng kanyang mga anak, ay may planong patayin siya. Ang takot na naramdaman niya ay iba sa lahat ng takot na naranasan niya. Hindi ito takot para sa sarili. Ito ay isang primal na takot para sa kanyang mga anak. Kung mawawala siya, ano ang mangyayari kinatala at buhay? Maiiwan sila sa kamay ng isang demonyo. Walang kalaban-laban, walang tagapagtanggol. Bigla, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanilang silid-tulugan. Mga yabag, papalapit sa kanyang opisina. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng adrenaline. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang itago ang lahat. Mabilis niyang dinampot ang telepono, isinara ang audio file. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga na ibalik ang kulay sa kanyang namumutlang mukha. Bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Maharlika. Nakangiti, ang itsura ay sariwa pa rin kahit bagong gising. May dala itong isang folder ng mga dokumento. Lumapit ito sa kanya. Ang ngiti ay kasing tamis ng pulot-pukyutan na may lason. Mahal, buti gising ka pa. Malamig nitong sabi. Inilapag ang folder sa kanyang mesa. May kailangan lang akong ipapirma sa'yo para sa bago nating investment, para sa kinabukasan ng mga bata. Itinuro nito ang isang linya sa papel kung saan kailangan ng kanyang pirma. Tumingin si Lakan mula sa papel, sa ngiti ni Maharlika, at sa mga mata nitong walang bakas ng kasalanan. Nakatingin siya sa kanyang sariling death warrant. Ang mundo ni Lakan de Vega
ay huminto sa pag-ikot sa loob ng 3 segundo. 3 segundo kung saan ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang malakas at desperadong tambol sa gitna ng katahimikan. Sa harap niya, nakalatag ang isang piraso ng papel na maaring maging hatol sa kanyang kamatayan. Sa tabi nito, ang kamay ni Maharlika, nakangiti, naghihintay. Sa mga sandaling iyon, ang lakan na puno ng pagdududa at pagsisisi ay namatay. Mula sa abo ng kanyang nawasak na tiwala, isang bagong lakan ang isinilang. Hindi na siya ang asawang nalilito o ang amang nagkasala. Naging isa siyang estratehista. Isang manlalaro sa isang larong ang premyo ay ang buhay ng kanyang mga anak. Ang kanyang isip, na sanay sa panganib at matataas na pusta sa mundo ng korporasyon, ay biglang naging napakalinaw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting kopyang-kopya sa peking ng ngiti na laging suot ni Maharlika. Kinuha niya ang folder. "Of course, mahal," sabi niya. Ang boses ay kalmado at puno ng pagmamahal. "Anything for the future of our children. Babasahin ko lang ito ng maigi mamayang umaga para sigurado. Alam mo na, standard procedure." Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Maharlika. Marahil ay inaasahan itong pipirmahan niya agad-agad, ngunit mabilis itong napalitan ng pagsang-ayon. "Sige mahal, tama yan," sabi nito. "Bumalik ka na sa pagtulog pagkatapos ha? Masyado ka nang nagpapapuyat." Hinalikan siya nito sa pisngi bago bumalik sa kanilang silid. Kontento na ang kanyang pain ay kinagat na. Nang marinig niyang sumara ang pinto, ang ngiti sa mukha ni Lakan ay naglaho na parang bula. Tinitigan niya ang mga dokumento. Special Power of Attorney. Isang kasulatan na magbibigay kay Maharlika ng ganap na kontrol sa isa sa kanyang pinakamalaking offshore accounts. Ang takot na dapat sanay naramdaman niya ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang galit na ito ang naging gasolina niya. Hindi na siya biktima. Isa na siyang mangangaso. Kinabukasan, sinimulan ni Lakan ang kanyang kontra-opensiba. Ang unang tawag niya ay hindi sa pulis. Alam niyang ang salita niya laban sa salita ng kanyang asawa na may imahe ng isang perpektong socialite ay hindi sapat. Ang mga audio recording na nakuha ng walang pahintulot ay maaaring hindi tanggapin sa korte. Kailangan niya ng tulong mula sa mga taong gumagalaw sa anino. Tulad niya, "Attorney Sandoval, Lacan de Vega here. I need to see you. It's a matter of life and death. And bring your best private investigator." Nagkita sila sa isang pribadong silid ng isang lumang hotel sa Maynila, malayo sa mga matang mapanuri ng Paraiso Hills. Inilatag ni Lacan ang lahat, ang mga kopya ng video, ang audio recording ng pag-amin ni Maharlika at ng plano nitong pagpatay. Habang nagsasalita si Lacan, ang mukha ng kanyang batikang abogado na si Attorney Sandoval ay unti-unting nagbago mula sa pagiging professional patungo sa purong pagkabigla. "Santissima," bulong ng abogado. "Lacan, this is monstrous." "I know," sagot ni Lacan. "Kaya kailangan ko ng tulong niyo. I-save niyo ang mga files na ito sa isang secure location. At itong investigator mo, sabay turo sa tahimik na lalaking kasama ng abogado. I want you to find out everything about the man on this call. Pangalan, address, connection niya kay Maharlika. Lahat." Habang ang kanyang team ay kumikilos sa labas, si Lacan naman ay nagpatuloy sa kanyang mapanganib na pag-arte sa loob ng bahay. Pinagpatuloy niya ang pagiging perpektong asawa. Ngunit ngayon, may dagdag na layunin ang bawat kilos niya. Nagsimula siyang mag-iwan ng mga bakas para kay Maharlika. Sinadya niyang iwanan ng isang luma at pekeng bank statement sa kanyang mesa na nagpapakita ng mas malaking halaga kaysa sa totoong laman ng account na target nito. Isang pain para lalo itong maging desperada. Higit sa lahat,
Binago niya ang kanyang pakikitungo kay Tala. Hindi niya ito maaaring biglain. Hindi niya maaaring sabihing, "Anak, alam ko na ang lahat." Ang biglaang pagbabago ay maaaring maging kahina-hinala kay Maharlika. Kaya ginawa niya ito sa maliliit na paraan. Isang hapon, nakita niyang nag-iisa si Tala sa hardin. Lumapit siya, umupo sa tabi nito, at walang imik na pinanood ito. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita siya ng mahina. "Naalala mo ba noong tinuruan ka ng inay diwa mo na magtanim ng bulaklak dito?" Nagulat si Tala sa tanong. Dahan-dahan itong tumango. Hinawakan ni Lakan ang maliit nitong kamay. "Alam mo, ang papa, minsan nakakalimot. Masyadong abala sa trabaho." Tumingin siya sa mga mata ng anak. Sinusubukang iparating ang lahat ng hindi niya masabi sa salita. Pero hindi ibig sabihin noon, "Hindi ko na kayo nakikita. Palagi kitang nakikita, Tala. Palagi." Isang maliit na ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita niya mula rito sa loob ng matagal na panahon, ang sumilay sa mga labi ng kanyang anak. Isang maliit na tagumpay, isang patunay na may pag-asa pa. Gabi na. Naghahapunan sila nang tumunog ang telepono ni Lakan. Isang numero na hindi nakarehistro. Nagpaalam siya sa mesa at sinagot ito sa isang lugar na pribado. "Mr. De Vega," sabi ng boses ng private investigator. "May balita na ako." "Ano yon?" "Nahanap na namin ang lalaki. At mas malaki ang problema mo kaysa sa inaakala mo, Mr. De Vega. Hindi lang siya kasabwat." Hindi lang siya kasabwat. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Lakan. Mas mabigat pa sa martilyo. Hawak pa rin ang telepono. Lumayo siya ng kaunti sa dining area. Tinitiyak na hindi siya maririnig ni Maharlika na abala sa pag-aasikaso kay buhay. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya sa investigator. Ang boses niya ay mahina, ngunit mariin. "Ang pangalan niya ay Victor Molina," diretsong sabi ng investigador. At hindi lang siya basta pinsan ni Maharlika na kasama sa plano. Siya si Victor Molina, ang dating CEO ng Molina Land Corp. Ang kumpanyang tinalo mo sa bidding para sa San Isidro Prime Property, 5 taon na ang nakakaraan. Ang proyektong yon ang nagbangon sa De Vega Holdings at iyon din ang nagpabagsak sa kanila. Para kay Lakan, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang galit, ang desperasyon. Hindi lang ito simpleng inggit ng isang pinsan. Ito ay isang alyansa ng 2 taong may iisang layunin. Ang pabagsakin siya. Ang paghihiganti ni Maharlika para sa inaakala niyang ninakaw na buhay at ang paghihiganti ni Victor para sa ninakaw na negosyo. Siya ang sentro ng kanilang pinagsamang puot. "Salamat," sabi ni Lakan at ibinaba ang tawag. Pagbalik niya sa mesa, ang pagtingin niya kay Maharlika ay iba na. Hindi na ito basta isang halimaw. Isa na itong kalaban sa isang digmaang matagal na palang isinasagawa nang hindi niya namamalayan. At ang mga anak niya ay mga bihag sa digmaang ito. Sa mga sumunod na araw, ang kilos ni Maharlika ay kapansin-pansing nagbago. Ang kanyang pagiging malambing ay may halong pagkainip. Ang mga ngiti niya ay tila mas pilit. Ang pag-aantay ay unti-unti nang umuubos sa kanyang pasensya. "Mahal, napirmahan mo na ba yung mga papeles?" tanong nito isang umaga habang nagkakape sila. "Medyo urgent na kasi. Sayang ang investment opportunity." "Pasensya na, mahal. Sobrang naging abala lang sa bagong proyekto. Bukas, pangako, aayusin ko na," sagot ni Lakan habang sa isip niya ay sumisigaw. "Kailangan ko pa ng oras. Konting oras pa." Ang pagpapanggap ay nagiging mas mahirap sa bawat araw. Ang pagtulog sa tabi ng isang babaeng nagpaplanong ipapatay ka ay isang uri ng torture. Ang bawat haplos nito ay parang haplos ng isang ahas. Ang bawat matamis na salita ay parang patak ng lason, ngunit kailangan niyang tiisin.
Kailangan niyang maghintay sa tamang sandali. At sa wakas, dumating din ang hudyat. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang marangyang hapunan na si Maharlika mismo ang nagplano, tumunog ang burner phone na bigay sa kanya ng kanyang abogado. Isang text message. Handa na ang lahat. Bigyan mo kami ng hudyat. Iyon na. Ang bitag ay nakalatag na. Ang mga pulis ay naka-standby. Ang legal team ay handa na. Ang kailangan na lang ay ang huling akto. Ang hapunan ay inihanda sa kanilang hardin, sa ilalim ng mga bituin at mga kumukutitap na ilaw. Isang perpektong eksena para sa isang perpektong krimen. Nagsuot si Lakan ng pinakamahal niyang suit. Nagsuot si Maharlika ng isang eleganteng pulang bestida. Sa paningin ng iba, sila ang perpektong mag-asawa, ang larawan ng tagumpay at pag-ibig. Para sa atin, sabi ni Maharlika, itinaas ang kanyang kopita ng champagne. Para sa ating pamilya at sa masaganang kinabukasan na naghihintay, ngumiti si Lakan at itinaas din ang kanyang kopita. Para sa katotohanan, sabi niya sa kanyang isip. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila, pabalik sa loob ng bahay, muling inilabas ni Maharlika ang usapi. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay hindi na nagtatanong. Ito ay nag-uutos na. Lakan, kailangan mo nang pirmahan yon. Ngayon na. Sige, sagot niya. Isang sagot na ikinagulat ni Maharlika. Pumasok sila sa kanyang opisina. Inilapag ni Maharlika ang folder sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Katabi ng isang mamahaling pluma, ang puso ni Lakan ay dumadagundong, ngunit ang kanyang mga kamay ay kalmado. Ito na ang katapusan ng paglalakad sa alambre. Salamat, mahal. Alam kong maiintindihan mo. Sabi ni Maharlika, ang ngiti ng tagumpay ay kitang-kita na sa kanyang mga labi. Kinuha ni Lakan ang pluma. Tinitigan niya ang linya kung saan nakalaan ang kanyang pangalan. Tumingin siya kay Maharlika, diretso sa mga mata nito, mga matang puno ng kasakiman at pananabik. Isang malamig na titig na hindi pa nito kailanman nakita mula sa kanya. Bago ako pumirma, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay dahan-dahan, malinaw, at may bigat na tila yelo. May gusto akong ipapanood sa iyo, mahal. Nangunot ang noo ni Maharlika, hindi maintindihan. Kinuha ni Lakan ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Isang remote na hindi para sa kahit anong appliance. Itinutok niya ito sa malaking pader sa kanyang likuran, kung saan nakasabit ang isang painting ng isang tahimik na tanawin. Pinindot niya ang isang buton. Sa isang iglap, umangat ang painting. At sa likod nito ay lumitaw ang isang malaking flat-screen TV na nakatago sa pader. At sa screen na yon, isang imahe ang biglang lumitaw. Isang pamilyar na silid. Ang silid ni Tala. At sa sulok, isang teddy bear ang tahimik na nagmamasid. Pag-asa. Iyon ang nararamdaman ni Maharlika. Isang mainit at matamis na pag-asa na gumagapang sa kanyang buong katauhan. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na pagpapanggap, pagtitiis, at maingat na pagpaplano, abot kamay na niya ang lahat. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang buhay na dapat sana ay sa kanya mula pa sa simula. Ang pirma na lang ni Lakan ang kulang. Kaya nang sabihin nitong may ipapanood ito, isang bahagyang inis ang kanyang naramdaman. Ano na namang pasuspense ito, ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti. Konting tiis na lang. Ngunit nang umangat ang painting at bumungad ang isang nakatagong TV, ang inis ay napalitan ng pagkalito at nang lumitaw ang imahe ng silid ni Tala. Ang pagkalito ay nagsimulang maging isang malamig na kaba. Anong kalokohan ito, Lakan? Tanong niya. Pinipilit na tumawa na para bang isa itong sorpresa. Hindi sumagot si Lakan. Ang mukha nito ay parang bato. Ang mga mata ay nakatutok sa screen at pagkatapos nagsimula ang palabas. Ang unang eksena.
Siya, sa kusina, inaagaw ang cookie mula sa kamay ni Tala. Malinaw ang bawat salita. Hindi para sa'yo yan. Pampataba lang yan. Nanlaki ang mga mata ni Maharlika. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis. Saan galing ito? Paano? Ang sumunod na eksena, siya sa sala, hindi pinapansin ang humahagulgol na si Buhay habang nag-i-scroll sa kanyang telepono. Lakan, itigil mo yan! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkataranta. Sinubukan niyang agawin ang remote, ngunit mabilis itong nailayo ni Lakan. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang eksena sa loob ng silid ni Tala. Siya nakatayo sa harap ng bata, ang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang sariling boses, malupit at walang awa, ay umalingaw-ngaw sa mamahaling sound system ng opisina. Habang buhay kang magiging anino ng nanay mo, isang aninong hinding-hindi makakapantay sa kanya. Naiintindihan mo? Ang maskara ni Maharlika ay nagsimulang magkalamat. Ang perpektong imahe na binuo niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting nadudurog sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang pagtanggi ang una niyang naging sandata. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Sinisiraan mo ako, Lakan. Bakit mo ginagawa sa akin to? Nagsimula na siyang humagulgol, ginamit ang luhang palagi niyang inaasahan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang epekto ang kanyang mga luha. Ang mukha ni Lakan ay nanatiling malamig. Hindi pa tayo tapos, sabi nito, at ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang audio recording, ang kanyang boses, habang kausap si Victor. Pinsan ako ni Diwa, at lahat ng dapat ay sa akin. Kinuha niya. Ngayon, babawiin ko ang lahat. At ang pinakamalala, magkakaroon ng isang malungkot na aksidente. Kawawang Lakan de Vega. Biglang pumalya ang preno ng kanyang sasakyan. Sa puntong yon, ang pagtanggi ay naging purong lagim. Tapos na ang laro. Alam na niya. Ngunit kasabay ng lagim, isang mabangis na galit ang pumalit. Galit hindi lang kay Lakan, kundi sa buong mundo. Galit kay Diwa na kahit patay na ay tila nananalo pa rin. Galit sa sarili dahil sa kanyang kapabayaan. Oo, ako nga. Isinumbat niya. Ang kanyang boses ay hindi na nagmamakaawa, kundi puno ng puot. Ako nga, ang gumawa ng lahat ng yan. At karapatan ko yon. Inagaw ng pinsan kong yan ang lahat ng para sa akin. Ang buhay na ito, ang yaman na ito, ikaw, dapat sa akin ang lahat ng ito. Lumapit siya, ang mga mata ay nanlilisik. At nagtagumpay na sana ako kung hindi ka lang naging pakialamero. Tapos ka na? Kalmadong tanong ni Lakan. Isang kalmadong mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Bago pa man makasagot si Maharlika, isang malakas na tunog ang kanilang narinig. Ang pagbukas ng pinto sa entrada ng mansyon. At pagkatapos, mga yabag, marami, papalapit sa opisina. Napalingon si Maharlika sa pinto ng opisina, ang puso niya ay bumabayo na parang tambol sa digmaan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa labas, nakatayo si Attorney Sandoval. At sa likod nito, dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang tingin ni Maharlika ay nagpabalik-balik mula sa mga pulis, kay Lakan, at sa mga papeles sa mesa na hindi na kailanman mapipirmahan. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay abot kamay na niya, ay gumuho sa isang iglap. Maharlika Season, sabi ng isa sa mga pulis, ang boses ay formal at walang pakiramdam. Inaaresto ka namin para sa mga kasong multiple counts of child abuse at attempted murder. Ang mga salitang inaaresto ka namin ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong opisina. Para kay Maharlika, ito ang katapusan. Para kay Lakan ito dapat ang tagumpay. Ngunit habang pinapanood niya ang eksena, walang tagumpay siyang naramdaman. Hindi, wala kayong karapatan. Sigaw ni Maharlika, ang kanyang pagiging elegante ay biglang naglaho.
napalitan ng isang pangit at desperadong hayop na na-corner. Lakan, sabihin mo sa kanila, asawa mo ako. Hindi mo maaring gawin sa akin to. Nagpumiglas ito nang lumapit ang mga pulis para pusasan siya. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng mga sumpa at panunumbat, mga salitang tumalbog lang sa apat na sulok ng silid. Nakatayo lang si Lakan, hindi gumagalaw, isang tahimik na manonood sa pagbagsak ng taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Hindi siya nakaramdam ng galak, hindi rin awa. Ang naramdaman niya ay isang malawak at malalim na kahungkagan. Habang kinakaladkad si Maharlika palabas ng opisina, ang mga mata nito ay puno ng apoy at pagbabanta. Nakatutok lamang sa kanya. Sumpain ka, Lakan de Vega. Magsisisi ka, sisirain kita. At pagkatapos, isinara ang pinto. At ang tanging naiwan ay katahimikan. Isang katahimikang mas nakakabingi pa sa lahat ng sigaw. Nawala na ang halimaw. Ang lason ay naalis na. Ngunit ang pinsala ay naiwan. Ang mga sugat, nakikita man o hindi, ay sariwa pa. Maayos ka lang ba, Lakan? Tanong ni Attorney Sandoval. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang tumango si Lakan, kahit hindi naman talaga. Lumapit siya sa bintana ng kanyang opisina at sumilip sa labas. Nakita niya ang pagpasok ni Maharlika sa police car. Ang mga kumukutitap na ilaw ng sasakyan ay nagbigay ng kulay sa madilim na gabi. At pagkatapos, unti-unti itong nawala sa kalsada ng Paraiso Hills. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Nang makaalis na ang lahat, naiwan si Lakan sa gitna ng kanyang mansyon. Ang bahay na ito, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging isang malaking mausoleo, isang malamig na libingan ng mga nasirang pangarap at mga durog na tiwala. Bawat sulok ay may alaala ng kasinungalingan. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang gabi. May isa pa siyang kailangang harapin. Ang pinakamahalaga sa lahat, dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa naunay. Bawat yabag ay isang pag-amin sa kanyang pagkukulang. Huminto siya sa harap ng pinto ng silid ni Tala. Sarado ito. Mula sa ilalim, wala siyang makitang liwanag. Pinihit niya ang doorknob. Pumasok siya sa madilim na silid. Ang tanging liwanag ay mula sa siwang ng pinto at sa munting night lamp na hugis bituin. Sa unang tingin, inakala niyang walang laman ang silid. Tala? Mahina niyang tawag. Walang sagot. Ngunit narinig niya ito. Isang mahinang tunog. Isang paghikbi. Sinundan niya ang tunog. At doon, sa ilalim ng kama, nakita niya ang isang munting anyo na nakabaluktot. Yakap-yakap ang mga tuhod, nanginginig. Ang puso ni Lakan ay tila piniga. Ang lahat ng ingay kanina, ang mga sigaw, ang mga sirena, tiyak na narinig ito ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, hindi alintana ang mamahalin niyang pantalon. Ibinaba niya ang sarili hanggang sa maging kapantay niya ang anino sa ilalim ng kama. Tala, anak? Si Papa ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Nakita niya ang paggalaw. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Tala. Sa dilim, nakita niya ang mga mata nitong malapad at puno ng luha. Ngunit ang takot na laging naroon ay tila nabawasan na palitan ng pagkalito. Papa? Ako nga, anak. Ligtas ka na. Wala na siya. Hindi ka na niya sasaktan. Pangako. Hindi pa rin ito gumalaw. Nanatili itong nakatingin sa kanya, sinusuri ang kanyang mukha. Marahil ay hinahanap kung nagsasabi ba siya ng totoo. At sa mga matang yon, nakita ni Lakan ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang bawat araw na hindi niya ito pinansin. Ang bawat luhang hindi niya nakita. Ang bawat takot na hindi niya naramdaman. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang mga luhang kanina pa niya itinatago ay nagsimulang mamuo. Isang mainit na patak ang tumulo
mula sa kanyang mata, bumagsak sa sahig. "Patawarin mo si Papa, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. Ang pagiging makapangyarihang CEO ay naglaho. Sa sandaling iyon, siya ay isang ama lamang na humihingi ng kapatawaran. "Patawarin mo ako." Ang salitang patawad ay madaling bitawan, ngunit ang pagtanggap nito, lalo na mula sa isang pusong nasugatan, ay isang mahabang paglalakbay. Ang gabing iyon, hindi lumabas si Tala mula sa ilalim ng kama. Nanatili si Lakan doon, nakaupo sa sahig sa labas ng pinagtataguan nito, tahimik na binabantayan ang kanyang anak hanggang sa marinig niya ang malalim at panatag nitong paghinga. Doon pa lang siya umalis. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang pagsubok sa pasensya at pag-unawa para kay Lakan. Inalis niya ang lahat ng bakas ni Maharlika sa mansyon, mga damit, litrato, muebles. Ngunit ang pag-alis sa anino nito sa puso at isipan ng kanyang mga anak ay ibang usapan. Kinailangan niyang matutunan ang lahat mula sa simula. Ang pagiging ama pala ay hindi lamang pagbibigay ng bahay at laruan. Ito ay nasa maliliit na bagay. Isang gabi, hating gabi, nagising siya sa malakas na pag-iyak ni Buhay. Dati, si Maharlika o ang yaya ang bahala. Ngayon, siya na. Pumasok siya sa nursery, kinarga ang kanyang maliit na anak. Tiningnan niya ang diaper, sinubukan niyang magtimpla ng gatas. Unang subok ay mali ang sukat, pangalawa ay masyadong mainit. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, habang si Buhay ay walang tigil sa pag-iyak, napatawa na lang siya sa sarili. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, hindi marunong magtimpla ng gatas. Sa pagiging abala niya sa pagpapalago ng imperyo, nakalimutan niyang palaguin ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang pamilya. Nang sa wakas ay makuha niya ang tamang timpla at nagsimulang uminom si Buhay, isang kapanatagan ang kanyang naramdaman. Ito pala iyon, ang pagiging kailangan. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay si Tala. Si Tala ay naging isang multo sa kanilang sariling bahay. Tahimik, laging nasa isang sulok, bihira ng magsalita. At kapag nagsasalita, ito'y pabulong lamang. Ang dating masayahing bata ay nawala. Napalitan ng isang batang laging natatakot. Alam ni Lakan na ang mga sugat nito ay mas malalim kaysa sa kanyang nakikita. Kaya ginawa niya ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Humingi siya ng tulong. Dinala niya si Tala sa isang respetadong child psychologist, si Dr. Santos. Sa unang sesyon, nandoon si Lakan sa loob ng silid. Si Dr. Santos ay mabait, ngunit si Tala ay hindi nagsalita ni isang salita. Sa halip, binigyan siya nito ng papel at mga krayola. Ang iginuhit ni Tala ay isang malaking bahay, ngunit ang mga bintana ay may mga rehas na parang kulungan. Sa loob, may isang maliit na babae. At sa labas, may isang malaking anino na may mga matang pula. Si Lakan, na nakaupo sa isang tabi, ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Iyon ang mundo ng kanyang anak. Isang kulungan. "Normal po ito, Mr. De Vega," sabi ni Dr. Santos sa kanya pagkatapos. "Ang trauma ay hindi nawawala sa isang iglap. Kailangan niya ng panahon. At higit sa lahat, kailangan niya kayo." Sinunod ni Lakan ang payo. Bawat hapon, pag-uwi niya galing opisina, hindi na siya dumidiretso sa kanyang trabaho. Dumidiretso siya sa silid ni Tala. Minsan uupo lang siya roon habang naglalaro ito. Minsan, babasahan niya ito ng libro. Ang paboritong libro na laging binabasa sa kanya ni Diwa. Hindi niya ito pinilit magsalita. Ang mahalaga ay maramdaman nitong nandyan siya. Isang hapon, habang binabasa niya ang kwento tungkol sa isang nawawalang bituin, biglang nagsalita si Tala. "Papa," bulong nito. Natigilan si Lakan. "Ano yun, anak? Totoo po bang hindi na siya babalik?" Tumingin si Lakan sa mga mata ng kanyang anak. Nakita niya ang takot na may kasamang maliit na kislap ng pag-asa.
Alam niyang ang sagot niya sa tanong na ito ay napakahalaga. Oo, anak, mariin niyang sabi. Hindi na siya babalik. Hindi na niya tayo sasaktan. Pangako yan ni Papa. Tumango si Tala. At pagkatapos ay ginawa nito ang isang bagay na hindi na nito ginagawa ng matagal. Ngumiti ito. Isang maliit, bahagya, ngunit tunay na ngiti. Para kay Lakan, ang ngiting iyon ay mas maliwanag pa sa lahat ng tagumpay na natamo niya sa kanyang buhay. Ang paghilom ay nagsisimula na. Mahaba pa ang daan, ngunit sa unang pagkakataon, nakikita na niya ang liwanag sa dulo. Sa sumunod na sesyon nila kay Dr. Santos, isa na namang papel ang iginuhit ni Tala. Pagkatapos, iniabot niya ito kay Lakan. Nakatitig si Lakan sa papel. Ang itim at pula na Crayola ay nawala na. Ang iginuhit ngayon ay may matingkad na kulay. Mayroon itong asul na langit at isang malaking dilaw na araw. At sa ilalim nito, may 3 figura na magkakahawak kamay. Isang malaking tao, isang maliit na babae, at isang sanggol. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Paraiso Hills ay ganoon pa rin. Tahimik, marangya, at puno ng mga mansyon na nagsisilbing monumento sa tagumpay. Ngunit sa loob ng tahanan ng mga De Vega, ang lahat ay nagbago. Ang dating malamig at tila museum na mansyon ay puno na ngayon ng buhay. May mga laruang nakakalat sa sahig ng sala. May mga drawing ni Tala na nakadikit sa pinto ng ref. Ang amoy ng mamahaling air freshener ay napalitan ng amoy ng bagong lutong pancake at baby powder. Ang katahimikan na dating nakakabingi ay napalitan na ng ingay. Ang masayang tawa ni Tala, ang pag-iyak at pag-gurgle ni Buhay, at ang boses ni Lakan na kumakanta ng pambatang kanta nang wala sa tono. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa pagtingin sa stock market, kundi sa isang magulo, ngunit masayang ritual. Si Lakan, suot ang isang apron sa ibabaw ng kanyang mamahaling pantalon, ay abala sa paghahanda ng almusal. Si Tala, ngayon ay masigla na, ang kanyang tagapag-abot ng mga plato. Si Buhay, nakaupo sa kanyang high chair, ay masayang pinapalakpak ang kanyang mga kamay. Paminsan-minsan ay nagtatapon ng pagkain sa sahig. Papa, bilisan mo. Malilate na ako sa school. Sigaw ni Tala habang inaayos ang kanyang backpack. Opo, boss. Natatawang sagot ni Lakan. Eto na po ang paborito ng prinsesa. Inilapag niya ang pancake na may nakangiting mukha na gawa sa saging at blueberries. Ang nangiti sa pancake ay walang-wala kumpara sa ngiti sa mukha ng kanyang anak. Ang takot sa mga mata nito ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng liwanag at ng tiwalang muling nabuo. Ang De Vega Land Holdings ay naroon pa rin, mas malaki at mas matatag kaysa dati. Ngunit ang hari ng imperyong iyon ay nagbago na. Hindi na siya umuuwi ng hating gabi. 5:00 ng hapon, ano man ang mangyari, nasa bahay na siya. Tinatanggihan na niya ang mga business trip na hindi naman talaga kailangan dahil natutunan niya ang isang mahalagang leksyon. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng oras na inilalaan mo sa mga taong mahal mo. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Lakan ang kanyang mga anak sa hardin. Ito ang paboritong lugar ni Diwa. Pagkatapos ng unos, tila napabayaan ng hardin. Ngayon, oras na para bigyan ito ng bagong buhay. Okay, team? Masayang sabi ni Lakan, habang binibigyan si Tala ng maliit na pala at guwantes. Ang misyon natin ngayon ay gawing pinakamagandang hardin sa buong mundo ang hardin ni Inay Diwa. Magkakasama silang nagbungkal ng lupa. Nagtanim sila ng mga bagong bulaklak, mga rosas, sampagita at mirasol. Si Lakan ang naghuhukay, si Tala ang naglalagay ng mga buto, at si Buhay na nakaupo sa isang kumot sa damuhan ang kanilang taga-cheer. Puno sila ng putik, pawis at halakhak. Nang matapos sila, umupo sila sa damuhan para magpahinga. Si Buhay ay nakatulog na sa kanyang bisig,
Si Tala naman ay sumandal sa kanyang balikat. Pagod ngunit masaya. Papa, sabi nito. Magagalit po kaya si Inay Diwa kasi binago natin ang hardin niya? Ngumiti si Lakan at hinaplos ang buhok ng anak. Hindi anak, sa tingin ko, matutuwa siya. Tumingin siya sa kalangitan na parang nakikita ang nangiti ni Diwa sa mga ulap. Matutuwa siya dahil nakikita niyang inaalagaan natin ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya. At dahil nakikita niyang masaya na ulit tayo, tahimik nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang mga huling sinag nito ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanilang bagong tanim na mga bulaklak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lakan ang isang ganap na kapayapaan. Ang paraiso na matagal niyang hinanap sa karangyaan at perpektong imahe ay narito lang pala. Nasa yakap ng kanyang mga anak, nasa kanilang mga ngiti, nasa pag-asang dala ng bagong umaga. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Tumingin siya sa kanilang tahanan, hindi na isang malamig na mansyon, kundi isang tunay na pugad ng pagmamahalan. Natupad ko na. Diwa, bulong niya sa hangin. Nakikita ko na sila. Malinaw na malinaw. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Lakan, Tala, at Buhay. Isang pamilyang muling nabuo mula sa mga abo ng kasinungalingan at sakit. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa atin sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Ang bawat sandali ng inyong pakikinig ay isang karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang madala sa bigat ng pinagdaanan ni Tala at sa sakit ng pagkabulag ni Lakan. May mga pagkakataong tila napakadilim ng lahat at ang pagtitiwala ay tila isang bagay na imposibleng muling buuin. Ngunit sa bawat salitang aking tinipa, patungo sa katapusan, naramdaman ko rin ang pag-asang unti-unting sumisibol. Ang pagsulat ng kanilang paghilom ay naging isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may nag-aabang na bukang liwayway. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpektong larawan, kundi sa katapangang sirain ang mga maskara at harapin ang masakit na katotohanan para protektahan ang mga taong ating minamahal. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili, para sa mga pagkakataong tayo'y nagkulang. At higit sa lahat, ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pag-asa. Na gaano man kalalim ang sugat, may kakayahan tayong maghilom at muling bumuo ng isang mas matatag na bukas. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga salita ay hindi lamang komento, kundi bahagi na ng kwentong ito. Hihintayin ko po ang inyong pagbabahagi hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong pahina ng buhay.